habang wala nga yung anak ko, nasa school siya ngayon. Mag-aayos at magliligpit nga ako ng bahay. Yung labahin ko ay nung Sabado pa po yan. Diyan ako nagsampay sa loob ng bahay kasi nga umuulan at wala talagang init 2 araw hanggang kahapon. At ngayon ko nga lang sila kukunin kasi ngayon nga lang sila natuyo. At syempre, dahil mag-isa ka sa bahay, matatapos at maaayos mo yung liligpitin ng mag-isa at walang nanggugulo. Kaya't habang nasa school yung anak, ay tatapusin ang dapat tapusin. At mabuti na nga lang at natuyo na rin yung aking mga labahin 2 araw at nasa loob lang siya ng bahay. Ang unfair naman no, 2 araw naglaba ako nung Sabado, wala talagang kainit-init hanggang kahapon Linggo, tapos ngayong Monday, natuyo na yung mga labahin ko, saka pa siya init ng init. Pero okay lang at natuyo na rin naman yung mga labahin ko, kaya ayan, todo ligpit ako kasi ako lang mag-isa sa bahay. Kapag andyan kasi yung anak ko, dami talagang istorbo, ang daming advertisement. Kaya't nilubos-lubos ko talaga ng habang nasa school pa yung anak ko kasi 10:30 pa naman yung kanyang labas at 10:30 ko pa rin siya susunduin. At malapit lang din naman yung school niya dito sa bahay. Ayan nga, nagliligpit ako at pagdating naman talaga mamaya ng anak ko ay ewan ko na lang at magkakalat na naman yan sa loob ng bahay. Siya kasi yung tagakalat, ako yung tagaligpit. At ayan nga, ang next natin is yung mga hugasin. Kagabi pa po yan, hindi lang po talaga ako naghugas kasi wala pong tubig dito sa amin. Pagka weekend po kasi ay walang tubig dito sa amin, tapos sobrang hina. Kaya ngayon na nga lang ako naghugas ng mga plato at kahit hanggang ngayon ay napakahina pa rin talaga ng tubig. Dahil nga hindi ako nakapaghugas kahapon hanggang gabi ay ayan, nagtambak ang aking mga hugasin. At ayan nga yung aking nilalagyan ng mga plato kapag tapos kong hugas ay hinugasan ko na rin. At eto nga, dahil may tindahan ka, may nabili. So ayan, paalis-alis na rin ako dyan. Pero minsan lang din naman may nabili, ibang-iba sa bata. Kapag yung may bata ka sa loob ng bahay, ay hindi ka talaga matapos-tapos kasi maya-maya may iuutos sa'yo, magdede, may CCR, or ewan ko na lang talaga. Basta iba talaga kapag mag-isa ka lang sa loob ng bahay. Kaya ayan yung buhay ina kapag nasa loob lang ng bahay, maaga pa lang ay pagod na. At alam nyo ba mga mi, ito lang isi-share ko sa inyo kasi marami akong naririnig sa mga tao na kapag nasa loob ka lang ng bahay, ang sarap daw ng buhay, nag-aantay lang. Pero ang hindi nila alam ay mas marami pang ang gagawin at tinatrabaho yung mga nanay pag nasa loob lang ng bahay. Kaya yun lang talaga ang alam nila, ang hindi nila alam ay gustong-gusto mo na talagang lumabas para maghanap ng trabaho. At kung may mag-aalaga lang talaga sa aking anak yung mapagkakatiwalaan ay maghahanap talaga ako ng trabaho at parang sa ganon ay makatulong din ako sa aking mister. Pagiging isang ina pag sa loob lang ng bahay ay hindi talaga madali kasi doon na yung stress at depression kapag ka ikaw lang yung tao sa bahay. Ang dami ding nilalabanan kapag ikaw ay isang ina na. At lalong-lalong pa kapag ikaw ay may iniinda, kapag nagsasabi ka sa iba ay sasabihin ng iba na ikaw ay nag-iinarte lang. Yun ang hindi nila alam. Kapag ka ina ka ba ay hindi ka na ba pwedeng makaramdam ng sakit, sama ng loob? Oo, nasa bahay lang kami pero kaming mga nanay ay may pakiramdam din kami. I-stress din kami at napapagod. Kapag ito pa ha, kapag ikaw ay nakita at nag-iinom, halimbawa ay nag-happy moments, pampa, wala ng stress, ay isipin nila na masama na. Isang masamang ina ka na sa paningin nila. Kapag ikaw ba ay isang ina na, ay hindi ka na ba pwedeng mag-enjoy? Tulad na lamang ng pagpapasexy mo. Yung may nakikita silang bago sa katawan mo, hindi mo na ba pwedeng magagawa yun kapag ka ikaw na ay may anak at asawa? Ako kasi simula nung naging ina ako ay hindi ako maluho para sa sarili ko. Mas maluho ako sa anak ko at pagdating sa asawa ko. Okay sa akin kahit hindi ko mabili yung gusto ko, basta mabili ng anak ko yung gusto niya at yung gusto ng aking asawa. Kasi yung mindset ko ngayon, simula nung nag-asawa na ako, ay gamit na sa loob ng bahay. Yun na yung happiness ko bilang isang ina. Kaya sa panahon ngayon, di po talaga maiwasan na may mga tao talagang mapanghusga. Oo, aminin man natin na hindi tayo perfecto, minsan nagkakamali din tayo, pero hindi naman lahat ng tao ay araw-araw ay mali yung ginagawa. Kaya po siguro ganun yung ibang tao ay dahil sa inggit. Nakwento ka sa ibang tao na hindi mo na mamalayan na hindi ka napapansinin ng ibang tao dahil sa may galit na sa'yo at kinikwento ka na pala na ikaw yung mali. Kaya sa panahon ngayon, mahirap talaga magtiwala sa ibang tao. Kaya kapag isang ina ka na, ikaw talaga ang magkakargo ng lahat ng problema sa loob ng bahay. Ikaw magbabudget lahat ng pera.
Dahil ang sahod ng mister mo ay yun ang din ang inasahan para sa bayarin at gastusin sa loob ng bahay. Oo, may tindahan ako, maliit na tindahan, pero nakakatulong din siya sa amin kapag kami ay walang pera. Doon kami kumukuha ng pang-allowance niya kapag wala akong maibibigay na allowance sa kanya. At bukod pa doon ay kung wala akong pera, ay doon ako kumukuha ng aming ulam ng aking anak sa araw-araw. At dahil sa dalawa lang kami ng anak ko sa araw-araw, hindi naman kami magastos. Kapag nagluluto ako ng ulam sa umaga, ay hanggang gabi na namin yan. Hanggang kinabukasan pa nga kapag may sobra. Kapag ako ay nagsasaing sa umaga, ginagawa ko hanggang gabi na namin yan. Nilalagyan ko lang siya ng suka para ito ay hindi mapanis agad. Ganyan ako katipid kapag dalawa lang kami ng aking anak sa loob ng bahay. At kapag nauwi naman yung mister ko ay syempre pinagluluto ko siya ng ulam na kanyang gusto. Dahil ang mister ko ay sa isang linggo, isang beses lang siya umuwi. Minsan, 2 linggo pa nga. At minsan, ang pinakamahaba na hindi niya pag-uwi ay 1 buwan talaga. Ganun ako katipid sa bahay. Buhay inay, alam niya yan kung paano magtipid sa loob ng bahay. At kapag kayong mga inay hindi kayo maluho, ay alam niyo yung tinatawag na tipid tips. Gaya ko na ang luho ko lang ay mabili yung gusto ng aking anak at yung gusto ng aking asawa. Maibili lang nila yung mga gusto nila ay tuwang-tuwa na ako niyan. Pero para sa akin, kapag may chance lang talaga ay gustong-gusto ko nang bumalik sa aking trabaho. Kasi ang hirap pa rin talaga kapag wala kang trabaho. At mas maganda pa rin kapag may sarili kang pera. Sarili mong pera, sa sarili mong pinaghirapan syempre. Pero kung ako itatanungin ay masaya din naman ako sa buhay na pinili ko ngayon dahil mahal na mahal naman kami ng aking asawa. Nafe-feel ko yun at nararamdaman ko yun kapag nauwi siya sa amin ng aking anak. Kaya thankful ako na siya yung naging asawa ko. So, andyan hanggang dito lang mga mi. Sa susunod ulit.